Hi mga friends, kumusta kayo? Nandito po tayo muli sa ating YouTube channel. At ako ay talagang matagal minsan mag-upload dahil sa minsan wala tayong ganang mag-upload, or minsan madami naman akong i-upload, kaso yun nga, sa editing minsan tinatamad ako mag-edit, minsan wala akong ganang mag-edit. Pero ito na, hindi man regular tayo nag-upload, pero andito pa rin ako. At pag may time na gustong mag-vlog, nagba-vlog ako. So ako nga pala si Tess, ang inyong lingkod. At ako ay nandito para magkwento, yung mga bagay-bagay na minsan hindi naman yung sa labas lang tayo, kundi sa buhay din natin na minsan dito na atin na-express kung ano yung ating nararamdaman. So ako ganoon din, na nagsasalita man ako mag-isa dito, pero yun nga, mas na-express ko yung aking sarili kung ito ay aking na i-share. At yun, maging inspiration din or whatever sa mga naramdaman ko na mga ups and downs sa aking buhay, no? Bilang isang asawa ng seaman, ito ako ngayon, nandun ako sa proseso ng healing. At matagal na rin ako nga hindi nakakapag vlog, no, sa dahilan sa mga problema nga natin sa buhay, lalo na sa mga asawa ng seaman dyan. Alam niyo naman ang sitwasyon natin bilang mga asawa na naiiwanan, na tayo ay nag-iisa kadalasan dahil ang ating mga asawa nga ay nasa malalayong lugar. Ako naman, ito, naikwento ko yung sarili ko sa inyo dahil ito nakita niyo naman sa mga vlogs ko nung mga nakaraan na talagang nakalagay doon, move on. Well, ako ay talagang move on, pero until now hindi pa rin maka-move on, no? Dahil sa experiences ko na sabi niya nga na tayo, ang ating asawa umaalis, masakay ng barko at babalik. Pero ako sa sitwasyon ko, yun nga, hindi na ako binalikan ng asawa ko. At yun ang kanyang desisyon. Umuwi na siya sa kanila for 3 years na rin. Kasi nung 2021, hindi ko lang, napakasaya ng aming Pasko noong mga panahon yun. Naalala ko nga na no, yung halos hindi maipaliwanag yung mga kasiyahan namin ng Pasko na nag-celebrate kami dito sa aming tahanan kasama ng aking buong pamilya, dahil isang compound nga lang naman kami. At ito dito sa aking tahanan ginanap dahil sa mas malawak ang aking bahay, no, yung sala kung saan pwede kami magkasya. At nung New Year, napakasaya din dahil talagang naramdaman mo yung isang buong pamilya. So ito ako ngayon na late yung aking anong tawag doon, yung na late yung aking emotional damage bang tawag dyan. So na late kasi nung panahon na umalis naman siya and nag-open yung may tindahan or may kantin yung aking kapatid, at talaga namang nangailangan sila ng tao ng mga panahon na yon. Pumapasok ako madaling araw, 2:00 gumigising na ako. Then after nun, doon nagtatrabaho ako sa aking kapatid dahil kailangan din nila ng tao. Nagtrabaho ako doon ng 2 years, at nung panahon na yon ay hindi na umuwi yung aking asawa, no? Nalaman ko na lang na nandun na siya sa kanila, kasi sa picture, kita ko yung family picture nila, masaya sila. At may na sila, no, maalwa na ang buhay nila, patayo sila ng bahay na malaki. At nakita ko nga yung asawa ko doon, masaya siya. At
Bilang isang asawa, masakit sa akin yun dahil ang lapit lang naman ng airport dito, pero hindi man lang siya umuwi or kung gusto niya pumunta doon na magpaalam man lang sa akin. So wala, naiwan kami ng anak ko. Month of ano yun, October, okay pa kami ng 2022. Nag-usap pa nga kami sa video, no? May pinapakita pa siyang mga tsokolate na iuwi nga dito sa bahay. Pero hindi na nangyari yun. Ng month ng November, December, until January. Sabi ko, bakit wala man lang ano, no? Yung communication, wala na kaming communication. Kasi hindi na siya tinatanong ko nasaan na kayong asawa ko, kasi syempre ikaw ba naman asawa ng seaman, mag-aalala ka rin asa na yung asawa mo, ganon. Syempre na kinakabahan ka, ano ba na nangyari sa barko o ano ba, inaalala ko yun. Pagtatanong lang sa office, hindi ko maano kasi iniisip ko naman baka na-extend lang. Pero yung napansin ko nga na parang nung January wala na akong natatanggap na allotment hanggang February, mga ganon. So naisip ko na nasaan kaya, nalaman ko na lang, no, na ando na nga pala siya sa kanila sa picture na nakita ko sa aking mga aking anak. Yun nga, hindi ko halos mapagmasdan yun dahil masakit na rin yung damdamin ko na nakita ko yun. Hindi naman sa sa family, pero yun nga, na ang lapit lang naman ng airport at isa pa asawa ako na dapat alam ko yung detalye ng buhay niya, pero hindi na nangyari yun. So yun, nagtanong ako, bakit mo kami iniwan, anong problema, bakit ganun na lang, ghosting, yung ganun, parang wala lang na nakita mo masaya siya, tapos ito ako umiiyak dahil nahanap ko nga siya, pero wala akong hindi ko na alam kung paano yung damdamin mo na parang nag-rumble na, diba, yung sama ng loob. Wala, iyak lang ako ng iyak. Alam niyo, pumapasok ako ng kantin, nagbabalot ako ng mga lumpia kasi doon ako inassign ng kapatid ko. Igugulat na lang sila, tumutulo yung luha ko, yung ganun, kasi hindi ako masyadong sa tao. Nandun ako nagbabalot mag-isa, nagugulat sila, tumutulo na lang yung luha ko sa mata. Yun nga, nagulat, anong nangyari. So kinakalma ko yung sarili ko, syempre maraming tao nakakaya, umiiyak ka. Kaya yun ang nangyari, na parang nag-ghosting ako, hindi siya sumasagot sa mga text ko, nagmamakaawa ako, yung ganun, na anong ginawa mo, nasa ng puso mo, ganun. Tapos yun nga, na-break yung iya po pag kami na-encounter akong tao sa kantin. Syempre kailangan mong maging yung alive at entertain dun sa mga pumipili. So nahiya din ako, kaya talagang pinipigilan ko minsan yung luha kong umiyak. Yun nga ang nangyari, parang hindi ako na kasi nangyari na rin yun noon na sinundan ko siya, pero nung pagsunod ko okay kami, pinuntahan ko siya doon, pero hinusgahan niya ako, diba, yung mga ganun, mga negosyo na failures, na hindi ko naman akalain na failure ng ganun, at lahat naman ng negosyong pinasukan ko ay alam naman niya, at pinupush pa nga niya na sige, go. Yung ginagawa ko yung mga negosyo kasi in case na andito siya, mayroon kami mapagkukunan, mga sources, hindi ba? Yan, so yun na nga, hindi na siya umuwi dito sa bahay. Tapos yun nga, medyo gumawa ako ng paraan kung paano ako kikita. May binibigay naman siya kasi nalalaman ko pag umaalis siya na may natatanggap naman ako na kaunti, pero hindi yung sapat para sa aming mag-ina. Yung aking anak ay nag-aaral, then hindi niya alam na meron pa akong naiwang utang sa pinagkakautangan namin madalas.
sinasabi kasi ayoko nga siyang ma-stress at ayoko na mag-isip pa siya about doon. Ang bala ko sana, doon ko na lang kukunin sa allowance ko pag umaalis siya. Pero ngayon na iniwan niya kami na aking anak, ay yun nga, talagang hirap ako na itaguyod yung aking anak na mag-isa. Kaya kahit puyat-puyat ako sa trabaho ko, 2:00 pa lang ng madaling araw, gigising na ako. At yun nga sa kantin, at kadalasan 1 o'clock na ng hapon kami nakakauwi. So yun, halos 12 hours din ang trabaho ko. So pinilit ko yun para lang makapag-provide sa karagdagang allowance na nakukuha ko sa kanya, na napakaliit naman talaga. At ipinabayad ko pa sa naiwang utang namin. May utang sa akin, pero nung simula nang umalis siya, yan rin ang mga sumusuporta sa akin. Hindi na ako nanghihingi pa ng tubo o kung ano pa man, dahil mga kamag-anak ko lang din o yung mga malapit lang sa akin din naman nagkakautang, na pag wala ako, nandyan sila tumutulong sa akin. At yun nga, tumatakbo akong kagawad para lang solusyonan, magkaroon ako ng mas malaking pangkita. At yun nga, tumakbo ako noong 2023. Pero yun nga, hindi pinalad ang aming grupo. So yun, nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa kantin. At tuloy-tuloy na, yun nga, na medyo umina din yung ating katawan. Diba? Siyempre, iba talaga yung tulog sa sa gabi kaysa sa umaga. Kaya yun, tuloy-tuloy pinaisip ko, hindi ko masyadong pinag-iisipan kung ano yung nangyari sa life ko. Basta sa akin na magtrabaho, matulog. At yun, iniisip ko na lang na nagbakasyon lang siya sa kanila. Or pero yun nga, sa Facebook niya, sa timeline, nababasa ko yung mga pangyayari na parang sama ng loob niya, na talagang halos ilugmok niya ako ng mga parinig. Pero hindi naman siguro sa akin yun, or hindi lang sa akin yun. Pero yun nga, nandun yung talagang yung alam mo na naiisip mo pa rin, hindi matatanggal sa isipan mo yung asawa mo na 18 years kami nagsama. Biruin mo yung 18 years, hindi biro-biro. Magna 19 years. Kaya talagang ako bilang isang asawa, naging loyal ako sa kanya. At talagang halos nag-aalala ako pag nasa barko siya. Hindi wala akong bisyo. Nasa bahay, simbahan lang ang aking pinupuntahan. At dito sa bahay, wala naman, kanya-kanya naman kami ng pinto. So walang gulo, tahimik. At ito, nag-aalaga ako sa aming anak. Ngayon na rin sa mga aso, na may 5 aso ako ng mga shih tzu. At yun ang aking pinagkakaabalahan, maglinis ng bahay, gano'n, inalagaan ko yung aming bahay. At kami ay kasi parang building nitong bahay namin, no, na ito ay nabili ng aking tatay noon, na pinatayuan namin, kanya-kanya kami ng gastos sa pagpapatayo, at ako ay napunta sa 3rd to 4th floor. Kaya nandito lang ako, ang buong buhay ko dito. At yun, masaya kami guys, kaya hindi ako makapaniwala na ganun ang mangyayari sa akin, no? Na hindi mo ini-expect na mahihiwalayan ka ng asawa mo. Although hindi lang naman ako nahiwalayan, pero ito, napakalungkot pala ng ganitong pakiramdam, na halos itinuon mo rin ang buhay mo para sa kanya. Marami akong ipinagpalit, pero yun nga, marami akong mga opportunities na sa kanya ko ibinuntuan lahat, dahil siyempre asawa mo yun, talagaan mo. Yun nga, nahihirap talaga na may siman kang asawa. Hindi naman sa mahirap, kundi marami kang kakompetensya.
yun nga, hindi naman ako nagkulang. Alam ko, hindi ako nagkulang. Dahil halos buong support ako, yung nandito siya noon, na halos kung saan-saan kami nakakarating nung nagsisimula pa lamang. Na halos buong suporta binibigay ko sa kanya. Kahit sa kanyang mga kamag-anak, mga kapatid na naging seaman na rin ngayon. Masakit dahil after all those years na pinaghirapan namin dalawa, kasama pa yung anak namin, nag-a-apply kami kung saan-saan, palipat-lipat, iniintindi yung mga bagay-bagay, at talagang full support ako na masaya kami. Ewan ko lang sa kanya kung naging masaya siya, pero ako naging masaya ako sa kanya. At hindi naman kami madalas mag-away. May mga pinagtatalunan kami, pero bihira lang yun. Siguro minsan may mga times na talagang ako yung medyo sa kanya. Pero hanggat maaari iwas ko rin, talagang iwas ako sa mga gulo o ano pa man. Ayokong maging stressful ang buhay namin dalawa. Kaya kung may mga stress, mga bagay na kailangan, gumagawa din ako ng paraan paano na hindi ko sinasabi sa kanya about sa kung pag nawawalan kami, naghahanap ako kung saan-saan para lang masuportahan ang aming pang araw-araw habang nandito siya. Kasi yun lang naman yung sahod niya noon. Gasino lang naman din. Nagsisimula siya sa maliit hanggang lumaki. At alam niyo naman yung mga trainings, di ba? May expiration. At may isa pa rin kami sinusuportahan na kapatid niya rin. So, lahat sacrifice, sige lang. At yun nga, sinikap ko rin na magkaroon kami ng sariling bahay dito sa Manila. Para naman na kung may uwian kami dito na malapit sa lahat ng mga kailangan niya, ayusin mga papeles. May bahay naman kami dito. At yun, yung inaakala mo na maging maayos, maging kasama mo sa buhay. Eto, iniwan ako nang walang nangyari sa akin, parang ghosting ba. Nag-message ako sa kanya, pero noon pang 2002 pa yon, bago lang kami iniwan. Nag-message ako, pero hindi naman niya reply, nagsisin lang siya. At kung ano mga parinig na narinig ko sa Facebook o kung ano man, mga hindi na rin maganda, parang yung alam mo yung dignity mo na inaapakan. Yung ganun, hindi naman kami nagmumurahan. Hindi ako kasi hindi naman ako marunong magmura. At kahit wala din nga akong bisyo. Ano ba ang bisyo meron ako? Na parang binabaliktad nila na mabisyo daw ako. Siguro sa simbahan ako mabisyo dahil nagsisimba ako. At dito sa bahay, naglilinis na kung ano-ano. Basta yung isang plain housewife. At nagtitiis rin naman ako. Hindi naman ako yung tipong maluho. Kasi kahit damit ko nga, inaabot ng taon, years na ang kapatid ko pa nga nagpo-produce. Kasi ako lang, okay na ako eh. Yun. Kaya napakalungkot na ganito ang sinapit ko. Napakasakit na ginawa niya sa akin, guys. Na mas matanda kasi ako sa kanya ng 12 years. So kung 50 plus na ako ngayon, 40 plus naman siya. So halos 12 years lang ang gap namin dalawa. Yun nga, nakakalungkot isipin na hindi pa rin maalis sa akin kasi naging late ang aking late yung aking kasi natigil yung aming kantin dahil sa kalusugan ng aking kapatid na pinapahinga siya ng doktor. Kaya natigil ng ilang buwan. Ngayon, kailan ba kami tumigil? March. April na yun, magmahal na araw na yun. So, na ngayon, tayo ay nasa, August. So, March. Ilang buwan na rin. So,
So natigil ako dito sa bahay. So dito po ngayon naalala yung mga lahat na wala akong ginagawa. Dito ako naglilinis, pero yun nga, nag-iisa madalas. Malungkot kasi hindi naman tabing kalsada yung bahay namin. Nasa kalagitnaan ng bahay namin, tapos tahimik. So naalala ko yung mga nakalipas, nakaraan. At kung may magtatanong man sa kanya, nasaan na si bro, kasi naging Couples for Christ din po kami at may mga tao nakakakilala sa amin dito. Lalo na ako, tinatanong ako, nasaan na si Mr. So sinasabi ko na lang guys na nasa abroad, nandun pa, ganun. So nagdadahilan ako, hindi ko sinasabing hindi na kami binabalikan. So yun nga, nakakalungkot kasi hindi mo talaga maiwasang hindi maisip na, alam mo yung feeling na napakabigat ng iyong pakaramdam, tapos kulang ka pa sa sources ng finances, gano'n, na kailangan kong mag-work. Sana kapasok ako sa BGC. Yun, hindi ko kinaya sa foreigner kasi yung Koreano siya, Koreana. Hindi ko kinaya yun kasi okay lang yung work, pero yung ituring kang parang mababa na mori na halos sigawan ka, sigaw-sigawan. Hindi ko kaya yung sigaw-sigawan, okay lang kung magsalita ng mataas, pero kung sisigawan ka, tatapon sa'yo yung basahan sa harapan mo. Yung dignity mo, yung gano'ng mararamdaman mo na nawala. At yun, ito ngayon ako nagsasalita ako dito. Siguro for lang, expressing na sarili ko na ito ay stress reliever or at talagang burnout ko sa inyong lahat. Pero part ito ng, kasi nag-vlog naman talaga ako. Marami akong vlogs na in-upload. Siguro itong part na ito, vlog din ito na sana mahila ko. At ito, yung pakaramdam gumaan din. Na ito, kailangan kong tumindig, tumayo. Kahit na nag-iisa na lang ako. Kasi sabi nga, hindi na naman siguro ako ang may ganitong sitwasyon. Marami. Kaya, yun, talagang mahirap din ko talagang ibubuhos mo lahat ng yung pagmamahal sa isang tao. Alam nyo guys, na yung pakaramdam na trauma ako. Na ganito pala yun. Ang pakaramdam na sa kabila ng kabutihan na ginagawa mo, ito ang maging sukli ng lahat. Hindi naman ako perfecto, pero hindi naman ganun kabigat yung aking mga kasalanan siguro. Ano ba kasalanan ko na ma-failure lang ang aming mga itinatayong negosyo? Ang nais ko lang naman sana mag-ipon at kung may mabiling malaking property at least mabili. Pero ayaw niya ng ganun. At talagang siguro hindi lang siguro kami. At marahil pakaramdam ko matagal na rin niya itong binalak na iwanan ako. Hindi ko lang pinapansin. Ilang taon na rin. Simula nung nakaalis yung isa niyang kapatid. At grabe din ang ko nun, sacrifice ko kasi dito yun sa akin, pabalik-balik, lahat ng pasensya ko, ginagawa ko. Para lang, walang magtampo, walang At minahal ko naman ang buong pamilya niya. Mas minahal ko pa nga kaysa sa amin dahil ako dito sa amin. Wala naman akong kanya-kanya kaming pinto.
may mga trabaho rin ang may mga kapatid ko. Hindi kami nag-aasahan. Hindi kami umaasa sa isa't isa. Pag may mga occasion lang, yun, magsasama-sama, sharing, ganun lang. Pero yung kasi hindi kami pinalaki ng mga magulang namin na umaasa sa mga kapatid o kung ano pa man. Although nandun yung nakikita nila na ganito nahirapan ako. So yung may mga utang na mga kapatid ko nakakautang din kahit paano. Nababayaran din naman nila yun. Dahil yun nga, kulang ako, sila ang sumusuporta sa akin. Siyempre, nauubusan din naman sila. At kung yun nga, kung may mga tubo naman yun, hindi ko na lang inaano yun kasi kung kita mo naman, naghihirap din, huwag mo na lang patubuan. Basta mabalik lang at yun nga, unti-unti na rin naubos yung nila. Kasi yun nga, ang nangyari, pag andito yung asawa ko, wala rin akong tinatanggap kahit piso. Mararaman mo na lang na umaalis dahil nagkakaroon ng laman yung ATM ko. Pero hindi sapat, napakaliit po. Maaring barya lang yung sakit. Hindi naman. Ganun nga, sabi ko, bakit? Ganun, sabi nila, ipaglaban ko daw, ganun. Kasi ako yung asawa ako, di ba? 2 beses pa kami napakasal sa West at saka sa Pari. Doon yung sabi nila, nasa iyo ang mga desisyon, kung anong desisyon mo, laban o ano man. Pero kung ayaw naman na sa iyo yung tao, bakit mo pa ipaglalaban? Hindi ba? Kung ayaw na sa iyo ng tao, ano pag ipaglalaban mo? Nakuha niya na eh. Natuto na sila. Pasikot-sikot sa Manila, alam niya nila lahat. Totoo lang, ako yung taga Manila talaga. Umuwi na ako dun sa province din. Pagbalik ko dito sa Manila, kasama ko na yung aking asawa. At marahil, hindi ko alam. Ayoko na lang magsalita, guys. So yun lang siguro sa ngayon. At ako ay nananalangin na dadasal na makayanan ko lahat to. Kung ako man ang mali, sige ako na. Pero yung ginawa sa akin, hindi ako makapaniwala. Ganito pala yung pakaramdam. Sakit. Masakit. Dahil hanggang ngayon naalala ko pa rin lahat. At mahirap, guys. For almost 19 years. Ito ang sinapit. Sana noon pa pala. Medyo bata-bata pa ako. Sabi ko nga sarili ko, sana noon pa. Iniwalayan na ako. Pero ngayon, masakit yung nangyari sa akin. Alam mo, ginawa. Lagi naman ako nagdadasal. Sabi ko nga sa inyo yung aking rotation, yung magkasama kami, simbahan at bahay lang. Yung aking rotation. Nahihirap din pala. Sitwasyon na ganito. Sana makamove on ako, guys. Sana. Dahil masakit din na yun. Dadasal na lang ako. Ay Lord, na sana i-heal niya na ako. Pagalingin niya na yung mga nararamdaman ko. Pagalingin niya na ako. Kalimutan ko ng lahat. Magsimula muli. Magsimula muli. At ako naman, hindi naman ako nagtatanim ng galit.
Hindi ako nagtatanim. Ayoko magalit. Tignan lang natin in the future ano ang kaya kong ipaglaban. Salamat sa inyo guys. Actually, pinagdadasal ko rin naman na yun nga, na hindi man kami magkabalikan. Pero sarili ko, pinagdasal ko na mahil na ako na makalimutan ko na lahat. Nangyari. Paano ko makalimutan kung madami memories, anak? Mahirap din. Salamat sa inyo sa pakikinig mo sa akin. Samahan niyo na ako sa aking mga susunod na vlogs na sana hindi na ganito at nakangiti na ako guys. Nakangiti na ako sa inyo. Salamat. So yun lang po at lumipat lang ako ng location dito doon kasi madilim banda doon. So kaya dito ako sa aming rooftop. Yun lang po. Thank you guys. Salamat sa inyo. Bye. Please like and share Test TV. Ano yung aking channel? Test TV 9. Thank you. Maraming salamat sa inyo.